pala yung ganap ko sa araw na 'to, bale nga pala ito ay panghapunan. Ito nga pala dalawang klase yung aking lulutuin para naman sa pagkain ng bagong panganak. At yan nga pala habang ako ay nagbababad ng manok, dito naman ako sa aking pagluluto ng kanin at syempre hugasan natin ng marami yan kasi nga mayroong mga itim-itim. At yan naman ay pagkatapos naman sa paghuhugas ko niyan, dito naman ako sa filter para naman magkuha ako ng pansabaw sa aking lulutuing kanin. Kasi nga yung tubig meron medyo maalat at saka syempre dito tayo sa naka-filter. At yan naman ay nakakuha na nga ako ng tubig at yan ay sinimulan ko na sa pagtitimpla yung aking lulutuing kanin at lagyan ko lang din siya ng konting mantika at saka asin. At nung nasalang na nga dito naman ako sa aking pagbiblend, mayroong kamatis at saka sibuyas at syempre dalawang takal lang na oatmeal at titimplahan ko lang din siya. Ganyan lang yung aking ginagamit para na sa panlapot sa aking gagawing soup. At meron na naman tayong sibuyas at syempre ito naman yung aking gagamitin sa pagigisa at meron din akong ginagayat na manok kaunti lang. Para kahit papaano naman magkadagdag lasa naman yung ating lulutuin kasi ang kakain nga nito ay bagong panganak. Dito naman ay wala silang pinipili pagka bagong panganak, kahit ano yung ipapakain mo sa kanila talaga naman hindi sila nabibinat. Ganyan katindi ang mga tao dito. Pag nanganganak yan sila, walang bawal-bawal, lahat ng mga nandyan, ipapakain yan. At yan nga pala, pagkatapos naman ng pagigisa ng manok, syempre tinitimplahan ko ulit at hahayaan ko naman ng mga ilang minuto at saka ko yan dalagyan ng pamintang durog. At sa pagkatapos naman ng pamintang durog at yan naman ay lalagyan ko lang din siya ng kaunting tubig para naman sa akin yan sa pagluluto ng manok. Bali nga pala ganyan lang ako magluluto niyan. Hayaan ko lang ng mga ilang minuto at saka ko naman ilalagay yung biniblender kong oatmeal kasi ang dahilan nga pala ng pagbe-blender niya, nilagyan ko siya para naman ay kahit paano magkaroon naman siya ng lapot at lagyan ko lang din siya ng powder na hindi siya naka-blend. Ayan nga pala, isang taka lang yung aking ilalagay na oatmeal at mabilis lang ang pagluluto niyan. Bali halu-haluin lang para naman ay hindi masusunog. Pag ganyan na nga yung kanyang pagkaluto ng soup, ayan, ay pwede na yan, ipapatay or yung luto na rin yung kanin at yan ay naka-off na lahat. At dito naman ako sa aking paggagawa ng aking hapunan. Ito nga pala yung para naman sa aking mga amo. Yan nga pala ay hindi talaga ako nakaredy sa pagluluto niyan. Bale, buti na lang meron tayong pressure cooker at mabilis naman yung pagluluto. Tingnan nyo kung ano ang itsura ng manok. Hindi pa naghihiwalay pero ako na lang yung gumawa. Kasi nga yan ay malinis naman talaga yan. Kahit naman isa lang ko yan na hindi pa siya na-defrost, okay lang. Kasi malinis naman talaga yung manok na yan. Ayan nga pala ay kinuha ko na, o diba, meron pa madugo-dugo. Pero okay lang yan kasi dadaan ko naman sa pagpiperito. Ito nga pala yung aking gagawin ay sibuyas nga lang pala yan na para siyang tinatawag lang din na sweet and sour. Kaso lang maproseso din to para lang din siyang kapsa magluba. Ayan nga pala, una kong ginigisan niyan ay sibuyas. Syempre nakaseparate yung aking pagluluto niyan. O di ba? Tuloy-tuloy at mabilis yung mga ganito. Pag maraming salangan, sige, tabi-tabi na yan. At ganyan nga lang pala yung aking pagluluto niyan. Bali nga pala ay nasa ilalim na naman yung aking nilulutong manok at saka ko ipaibabaw yung kanin na aking nilalagay lang doon sa pinapakuluang manok. Bali nga pala yung style nito parang magluba o yung parang sa biryani. O ganyan lang, o di ba? Muntik pa yan, hindi nasalo sa aking lalagyan. Kasi sa sobrang init at saka ang hirap ng ganyang kaldero. Ayan nga pala, tapos na ako kasi nga ready na sila sa kanilang hainan, nakahantay na sila. At yan nga pala yung aking ginagawa, o di ba? Takam na takam talaga ko niya.